Shalom, shalom! Aking mga kapatid sa pananampalataya. Ito naman po yung kapatid na si Roland, na muli ay binibigyang pagkakataon ng ating Rabbi Yeshua na makapangarap ng kanyang salita. Kung saan man po kayo naroroon, ano man pong araw, maabot kayo ng ating aral. Nawa, ang kanyang pagpapalang, pangunawa at kaalaman ay mapa sa atin at mapa sa inyo. At kung maapakan man po ang ating mga paa, huwag po kayong magtatampo doon sa nangangaral dahil naapakan po ang aking pauna bago kayo. Kaya kung kayo po ay nakahanda na, ang lagi po nating sinasabi, ang maikling lapis ay mas mainam kaysa sa mahabang memorya. So talasasin po natin ang kwento ng Rabbi. Now, ang kwento po ng Rabbi ay parang sulat. Dahil ang kanyang pamagat po ay to whom it may concern. So, parang ito ay sulat, na kung ikaw daw ay makakarinig ng kanyang aral at ito'y para sa iyo, tanggapin mo kapatid, dahil it is to whom it may concern. Now, ang mahirap nito kung ikaw ay concerned, pero ginagawa mong parang hindi ka concerned. At nawa, kung tayo man ay inuulit ko, kung maapakan ng ating mga paa, ito po ay hindi galing sa akin, kundi ito po ay aral ng Rabbi at salita ng Rabbi. Huwag po kayo magtatampo, dahil ito po ay para sa ating ikatututo. At higit sa lahat, ang mga aral ng Rabbi ay hindi lang sa buhay na ito, kundi sa susunod nating buhay. Kaya kung gusto po natin magkaroon ng tinatawag na buhay na walang hanggan na ipinangako sa atin na nananampalataya, naway maging bukas po tayo sa aral ng Rabbi. Kaya kung kayo po ay nakahanda na, dinggin po natin ang aral ng Rabbi. To whom it may concern. Ang aral po niya ay tungkol sa atin. At particularly, ang aral niya ay para sa mga hindi maliligtas. Sabi niya, ito yung mga tao na hindi maliligtas sa huling panahon. Sa araw ng pag-uhukom, ang sinasabi ng Rabbi, na hindi sila maliligtas. Kaya talasasin po natin, bagamat tayo ay may pananampalataya. Dahil ang aral ng Rabbi palagi ay karamihan ay para sa mga nananampalataya. Ang aral niya ay hindi yung mga nasa labas. Ang aral po niya mostly ay yung mga nasa loob ng kanyang sambahayan. Dahil nasusulat na ang kanyang aral at ang kanyang paghuhusga ay mauuna saan? Sa sambahayan ng Ama. At alam nyo na nasulat na kung ang mga nasa sambahayan ng Ama ay gakunti at gakahirap sa pagkakaligtas, saan kaya pupulutin ang mga hindi nananampalataya? Kaya talasasin po natin ang kwento doon sa mga hindi maliligtas, ito yung kanilang mga katangian. Ito yung kanilang mga katauhan. Dahil karamihan ng mga diniskas natin itong mga nakaraan patungkol sa mga maliligtas. Ngayon naman, binaliktad ng Rabbi. Ito ay panggising, sabi niya, sa mga hindi maliligtas. Talasasin natin. Baka kasama tayo. Huwag naman sana. Kaya ang pamagat niya, to whom it may concern. Unang kriteria ng hindi maliligtas. Nananampalataya man o hindi nananampalataya, baka nasa iyo ito kapatid. Tabi-tabi po, kung maapakan ko yung mga paa. Ang unang kriteria ng taong hindi maliligtas, self-righteousness. Now, alam po natin ang kwento. Na nung nangaral ang Rabbi, ay talagang kinurigsa niya yung mga nakikinig sa kanyang aral na talagang nagpapakabanal, nagpapakamatuwid sa kanilang mga sarili. At sana, hindi ito makikita sa ating mga katangian bilang nananampalataya. Talasasin natin ang kwento, bakit nauna sa listahan na hindi maliligtas yung mga sinasabing pansariling katwiran.
nagmamalinis, nagmamarunong, ano po, at nagmamakatwid. Tingnan natin ang masasabi ng rabbi sa kanyang aral tungkol sa isang taong hindi maliligtas dahil sa kanyang self-righteousness. Ito yung taong feeling niya siya yung palaging tama. Ito yung taong feeling niya siya yung nakakaalam. Ito yung taong feeling niya siya yung mas malapit sa Ama. Ito yung feeling niya, na siya yung maliligtas. Unang kwento ng rabbi dito sa aklat ng Lucas chapter 18. At tatalasin natin na ito pala ay napakadelikado o napakapanganib na katangian dahil kasama ito sa hindi maliligtas. Pag sinabing hindi maliligtas, kung hindi magbabago ang katangian mo na ito sa iyo, hanggang sa ipikit mo yung mga mata. Dahil alam natin ang kwento na lahat ng mga katangian na hindi kanais-nais sa ating Ama ay pwedeng baguhin at pwedeng ipagpatawad. Pero pag ganito ang iyong magiging buhay dahil sa katotohanan ikaw ang laging tama at wala kang mali, hindi mo mababago ang iyong katayuan sa buhay dahil ang lagi mong iniisip, walang pwedeng magpabago sa iyo dahil ikaw ay alam mong nasa tama. Chapter 18 ng aklat ni Lucas, verse 9, ang unang kwento ng rabbi. Sabi niya dito sa unang kwento ng rabbi, chapter 18 ng Lucas, verse 9, at sinagita ng rabbi ang talinghagang ito sa nagsisiasa sa kanilang sarili. Anong sabi niya? Sa mga nagsisiasa sa kanilang sarili. Umaasa sa kanilang sariling katuwiran. Nasa kanilang pangunawa, sila ay maliligtas. Sa mga umaasa sa kanilang sariling katwiran na nagpapanggap na sila'y matuwid at pinawawalang halaga ang lahat ng mga iba. Ang mga aral na naririnig nila, ito hindi para sa kanila. Bakit? Alam na nila yung kwento. Sa mga nakakasalamuhan nila, lagi nilang sinasabi sa kanilang sarili, mas marunong sila at kaysa doon sa mga nakakasalamuhan nila. Mas mataas ang tingin nila sa kanilang sarili kaysa sa iba. At ang kanilang pananampalataya, maaaring sinasabi nila mas mataas ang antas ng kanilang mga pananampalataya. Ito yung kwento ng rabbi. Ito yung mga taong umaasa sa kanilang sariling katwiran at nagbigay siya ng halimbawa. Sabi niya dito sa verse 10, may dalawang lalaking nagsipanhik sa templo upang magsipanalangin. Ang isa'y Pariseo at ang isa'y maniningil ng buwis. Now, anong pagkakaiba ng Pariseo at ang maniningil ng buwis sa kanilang panahon? Ang Pariseo, kung bibigyan natin ng katangian, ay siyang nakakaalam sa salita ng Ama. Dahil ito'y pinag-aaralan nila, maaaring alam nila from cover to cover. Sila yung mga nakapag-aral. Sila yung mga nasa antas ng lipunan. Sila yung mga sinasabing, kilala sa kanilang mga lugar. Sila yung mga nagsasabing malapit sila sa kaharian ng Ama dahil sila yung mga nangangaral ng salita ng Ama. Marunong sa salita ng Ama. Nagre-reasoning o anong tawag sa reasoning? Nangangatwiran sa salita ng Ama. Doon naman sa maniningil ng buwis, ito yung walang panahon maaari sa pag-aaral sa salita ng Ama. Bakit? Hindi nakapag-aral. At karamihan ng panahon nila, pag sinabing maniningil ng buwis, itinuturing silang makasalanan. So makikita natin yung pagkakaiba ng dalawa. And then, sabi ng rabbi, ang Pariseo ay nakatayo at nananalangin sa kanyang sarili ng ganito, Ama! Now, anong sinabi ng Pariseo? Ama! Ibig sabihin, kilala ng Pariseo kung sino si Amang Yahweh. Now, hindi sinasabi dito na hindi niya kilala niya si Amang Yahweh. Alam ng Pariseo ang mga salita ng Ama. Pinag-aaralan niya. Ikinakatwiran niya, ikinakasaban niya. Alam niya ang salita ng Ama. Kaya sabi niya, Ama, sabi niya,
pinasasalamatan kita. Ibig sabihin, nararamdaman niya ang pagpapala ng Ama. Bakit? Sabi ko kasi siya nasa antas ng lipunan. Ano po? Pinasasalamatan kita, sabi niya. Pero ang problema, ito. Hindi ako gaya ng ibang mga tao na mga manlulupig, mga liko, mga mapangalunya, o hindi man lamang gaya ng maniningil ng buwis na ito. Alam po ninyo, walang masama sa matuto sa Biblia. Bilang kapatid nyo sa pananampalataya, ako ay nananalangin sa ating Ama, sa ating Rabay, na matuto tayo lahat sa Biblia. Ipinapanalangin ko na matuto tayo lahat sa Biblia. Pero ang hindi ko ipinapangaral, yung isipin natin na tayo ay mas mataas sa mga kapatiran natin na hindi nakakapag-aral na katulad natin. Hindi masamang mag-aral. Hindi masamang mangarap. Hindi masamang magkaroon ng maraming mga pagpapala. Ang masama, kung ikukumpara natin at hahatulan natin ang ating sarili na mas mapalad kaysa sa iba, ayon sa ibinigay sa ating pagpapala. Yun ang nagiging dahilan kung bakit itinataas natin ang ating sarili na sinasabi natin na tayo mas mapalad sa iba. Mas marunong tayo sa iba, mas maraming tayong alam sa iba. Ano po? Mas mataas ang ating pinag-aralan kaysa sa iba. Kaya walang pwedeng bumago ng ating pangunawa. Ito, ang kahalintulad ng pariseyong ito na nagsasabing, mas mapalad siya kaysa dito sa naniningil ng buwis. Makalawa akong nag-aayuno sa isang linggo at nagbibigay ako ng ikapu sa lahat kong kinakamtam. Ginagawa niya ang kalooban ng Ama. Wala kang maibibigay na pagpipindas maliban sa pagtataas niya sa kanyang sarili. Datapwat ang maniningil ng buwis, samantalang yung maniningil ng buwis, sabi niya na nakatayo sa malayo at ayaw na itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib na sinasabi, Amaku, Amaku, ikaw ay mahabag sa akin na isang makasalanan. Dito natin makikita yung pagkakaiba ng Pariseo at ng maniningil ng buwis. Now, ano ang sabi ng Rabay? Verse 14, sinasabi ko sa inyo, sabi ng Rabay, na umuwi at nanaog sa kanyang bahay ang taong ito. Now, sino yung taong ito? Yung Pariseo o yung maniningil ng buwis? Yung maniningil ng buwis. Bakit? Siya'y nagpapakumbaba doon sa hari na nagbigay ng lahat ng kanyang pagpapala. At bagamat, hindi siya kasing palad ng Pariseo sa pagkakabasa o pagkakaunawa sa salita ng Ama, hindi man siya kapalad sa antas ng lipunang kinaduluklukan ng Pariseo. Nagpapasalamat pa rin siya at naaawa siya sa kanyang sarili at inaamin siya na marami siyang pagkukulang. At sabi ng Rabay, alin sa dalawa ang mapalad? Mas mapalad yung taong umuwi na maniningil ng buwis kaysa sa Pariseo na nagtataas ng kanyang sarili. Kaya sabi dito, sinasabi ko sa inyo, nanaog at umuwi ang taong ito sa kanyang tahanan na inaaring ganap ka sa isa, sapagkat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili ay mabababa, tatapwat ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay matataas. We pray na hindi tayo yun. Ano po? We pray na hindi tayo yun. Po. Alam nyo ang sabi ng aklat na Isaiah sa isang katwiran ng taong nagpapanggap na matuwid? Sabi niya dito sa Isaiah chapter 64. Isaiah chapter 64. Ito po ang sabi ni Isaiah. Sa tao na nagmamatuwid sa kanyang sarili. 64 verse 6 and 7. Sabi niya,
sapagkat kaming lahat ay naging parang marumi, at ang lahat naming katwiran, sabi ni Isayas, ay naging parang basahang marumi. At nalalantang gaya ng dahon kaming lahat, at tinatangay kami ng aming mga kasamaan na parang hangin. Ano sabi niya? Ang aming katwiran, Isaiah 64 verse 6, ay katulad ng maruming basahan. So lahat ng ating katwiran, sabi ni Isaiah, ano man yung ating kaalaman na sinasabi nating katwiran, ano man yung ating ipinagmamalaki sa ating sarili, na feeling natin tayo ay mas malapit sa pagkakaligtas. Ang sabi ni Isaiah, ito ay parang basahang marumi. Now, ito ay sa mga nananampalataya? Yes. Hindi ito para sa mga hindi nananampalataya. Itong aral na sinasabi ng Rabbi sa self-righteousness ay para sa ating mga nananampalataya. Kilala natin siya mang Yahweh. Nagpapasalamat tayo sa Kanya sa lahat ng Kanyang pagpapala. Pero kapag ginawa natin, itaas ang ating sarili kaysa sa iba, at ito'y magiging buhay natin. Mga kapatid ko, sayang ang ating pagpapagal. Sabi niya dito sa aklat ng Roma chapter 10. Ito, sabi pa niya sa aklat ng mga Roma chapter 10. Aklat ng Roma chapter 10 verse 1 to 4. Roma chapter 10 verse 1 to 4, ito sabi niya. Roma chapter 10. Mga kapatid, sabi ni Saulo, ang nais ng aking puso at ang aking panalangin sa Ama ay patungkol sa Israel, sa mga piniling hinirang ng Ama. Kasama tayo dahil kasama tayong pinili na makaunawa ng kanyang pananampalataya. Upang sila'y maligtas, sapagkat sila'y pinatutuhanan ko na may mga pagmamalasakit sa Ama, datapwat hindi ayon sa pagkakakilala. Kilala daw nila sa Amang Yahweh pero mali ang kanilang pangunawa. Now, kilala ba din natin si Amang Yahweh kung ikukumpara natin sa ating sarili? Yes. Pero tanong, baka mali naman yung ating pangunawa. Now, ang mahirap nito, kung mali ang ating pangunawa at since ikaw ay nagmamakwid sa iyong sariling pangunawa, paano mo maitutuwid ang iyong mali samantalang itinataas mo yung sarili na mas marunong ka kasi sa iba? Sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Ama, ang kanilang nakikita ay ang kanilang sariling katwiran, at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, self-righteousness. Ako ang gumawa nito. Ako ang gumawa noon. Sinimulan ko to. Sinimulan ko yun. Ginawa ko ito. Ginawa ko yaon. Nagpagal ako. Nakalimutan natin ang aral ng lahat ng ating mga pagpapala, kalakasan, katalinuhan kung mayroon man, ay hindi galing sa atin. Galing doon sa nagpala sa atin. At kung may magawa man ang ating mga kamay, may masalita man ang ating mga bibig, kanino dapat ibigay ang lahat ng pagpapala at kapurihan? Hindi ba doon sa nagbigay sa atin? Pero sabi ni Saulo, nakalimutan nila ang katwiran ng Ama at sa pagsusumakit nila na maitayo ang kanilang sariling kanila, meaning sariling katwiran, nakalimutan nila na magpasakop sa katwiran ng Ama. Yan po yung masakit, ano po? Feeling natin malapit na tayo sa banga. Feeling natin malapit na tayo sa kaligtasan, pero nakalimutan natin. Sarili pala natin ang ating pinupurihan. Kilala ka sa iyong lugar. Ano po?
na ikaw yung mabait, ikaw yung mapagtulong, pero every time na nagsasalita ka, nakakalimutan mo na purihin si Amang Yahweh. Lagi mong isinisingit ang sarili mo. Bakit? Feeling mo ikaw may gawa. Now, tandaan po ninyo, ito ay para sa ating nananampalataya. Father, ya forbid, ay may makita sa atin ang ganitong pangunawa. Chapter 1, balik tayo sa chapter 1 ng Roma, uli. Chapter 1, Roma uli. Chapter 1, verse 21 and verse 22. Sabi niya rito, sapagkat kahit kilala nila ang Elohim, siya hindi niliwalhati nilang tulad sa Elohim, ni pinasalamatan. Yun po yung nakakatakot. Maalala natin yung sinulat ni Moses para sa mga Israelita, na sabi ni Moses, kapag ikaw ay nakarating na sa lupang pangako, sabi ni Moses, at ikaw ay nakakain at nabusog, nakapagtayo ka ng mga magagandang tahanan, sasabihin mo sa iyong sarili, ito'y gawa ng aking mga kamay. At makalimutan mo ang iyong Elohim at Ama na nagbigay sa iyo lahat ng pagpapala. Yun ang nakakatakot. Na angkinin natin ang kapurihan para kay Amang Yahweh at ito'y tinatanggap natin tayo ang may gawa. Huwag naman sana. Kundi bagkus ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatwid at ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim. Bakit? Dahil sa kanilang sariling pagmamatwid. Self-righteousness. And in verse 22 sabi niya, ang mga nagmamarunong ay nangyari, naging mga mangmang. At the end of the day, ituturing kang mangmang nang nagbigay ng lahat ng iyong pagpapala. Huwag naman sana. Alam po ninyo, ulitin ko, ito'y aral sa atin. Kung ito yung ating nakikitang gawi, huwag naman sana. At narinig mo ang aral, ulitin ko, ang aral ay binigay sa atin para baguhin natin ang ating mga gawi. Hindi pa huli ang lahat. Kapag naririnig natin ang aral, then hindi pa huli ang lahat. Huwag nating itutuloy ang ganitong kwento. Bakit? At the end of the day, mga kasama nga kapatid ko, sa itatapon sa labas, at doon na yung pagngangalit ng ngipin at pagtangis. Huwag naman sana. Po. So yun yung unang characteristics o katangian ng hindi maliligtas. Sumunod na katangian o sumunod na karakteristik ng tao. Ha? Ilista ninyo mga kapatid, ang lagi mo sinasabi, ang maikling lapis ay mas mainam kaysa sa mahabang memorya. Pangalawa, na uri. Ano po? Ng tao. Kilala nila si Amang Yahweh. Pero wala silang naipundar na relasyon para angkop nila ang kanilang sarili na sila'y mga anak ng Ama at lingkod ng Ama. No relationship to Father Yah. Bakit? Eto, ang rabay ang unang magsasalita. Lucas chapter 6. Lucas. Eto, puntahan natin si Lucas. Ano po? Ulitin ko. Hindi ko salita ang aking mga sinasalita, kundi ito'y salita ng rabay at kung maapakan ang ating mga paa. Ano po? Huwag kayong don't shoot the messenger. Ano po? Sabi ng rabay dito sa verse 46 ng Lucas chapter 6, bakit ninyo ako tinatawag na rabay-rabay at di ninyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasalita? Ouch! Kilala daw natin ang ating rabay. Yes, kilala natin. Tinatawag natin siyang Panginoon, Amo, o kaya Master, o kaya Guro. Yes, tinatawag niyo ako, sabi ng rabay. Pero nung sabi niya,
Tinatawag niyo ako, pero bakit? Sabi ng ating rabay, hindi ninyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasalita. Dito natin ginagawa. Father, ya forbid. Huwag naman sana. Ulitin ko, kilala daw natin ang ating rabay? Yes. Kilala natin ang kanyang salita? Yes. Alam natin ang kanyang kwento? Yes. Ginagawa ba natin ang kanyang gustuhan? Sometimes. Hindi purong yes, ano po? Sometimes. Yung sometimes ba ay parang kahalintulad ng no? Yes. Dahil nasusulat sa aklat ng pahayag, kung hindi ka malamig, hindi ka naman mainit, idudurak kita. Yung sometimes at no, mas maganda pa nga yung no eh. Sabi ng ating rabay. Mas maganda pa yung no, dahil pwedeng painitin. Pero yung sometimes, walang remedyo. Yun ang sabi ng rabay. Ouch! Umapa ka ng ating paa, baguhin natin ang ating sarili. Ang bawat lumalapit sa akin na pinakikinggan ang aking mga salita at ginagawa, ituturo ko sa inyo kung sino ang katulad. Kapag ginawa mo ito, katulad mo, yung gumagawa ng salita. Siya'y tulad sa isang taong nagtatayo ng bahay na humukay at pinakalalim at inilagay ang pundasyon sa bato at nang dumating ang isang baha ay hinampas ng agos ang bahay na yaon at hindi nakilos. Bakit? Sapagkat nakitirik na mabuti. Ano man daw ang dumating sa buhay mong ito, in this life, kung ikaw daw ay gumagawa sa kalooban ng Ama, hindi ka daw matitinag. Mananatili ang iyong pananampalataya at at the end of the day, kasama ka sa bubuhayan balang araw. Yun ang sinasabi ng rabay. Now, anong kahalintulad naman nung taong kilala niya ang rabay, tinatawag niyang Panginoon, tinatawag niyang amo, tinatawag niyang guro. Pero hindi naman gumaganap. Ito, datapwat ang hindi dumirinig at hindi gumagawa ay tulad sa isang tao na nagtayo ng bahay sa lupa na walang pundasyon. Laban sa yaon ay hinampas ng agos at pagdakay nagiba at malaki ang naging kasiraan ng bahay na yaon. Lahat ng ipinundar mo sa pananampalataya, tatangayin ng agos sa araw ng paghuhukom. Kasama ka, kapatid ko, sa itatapon sa dagat-dagatang apoy. Bakit? Dahil hindi ka nagtayo ng bahay mo na ang pundasyon ay ang ating rabay. Kulang sa relasyon o walang relasyon. Huwag naman sana. Ulitin ko. Yan lagi kong sinasabi mga kapatid ko, huwag naman sana. Ano po? Lucas chapter 13. Ito pa, sabi na dagdag sa Lucas. Lucas chapter 13, verse 24. Lucas 13, verse 24. Ito pang dagdag. Magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot, sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang nangagsisikat na pumasok at hindi mangyayari. Now, anong ibig niyang sabihin? Now, alam natin na sa ating pananampalataya, maraming hindi pwedeng gawin. Marami kang isasakripisyo. Lalong-lalo na, hindi ka pwedeng maghanap buhay sa araw ng Sabado. Marami kang mamimiss na oportunidad. Marami kang mamimiss na pera sa bangko. Marami kang hindi pwedeng gawin. Ano po? Kung makatindig na ang puno ng sangbahayan at mailapat na ang pinto at magpasimula kayong magsitayo sa labas at mangagsisitok-tok sa pintuan at mangagsasabi, Rabay, buksan mo kami. At siya'y sasagot at sasabihin sa inyo, hindi ko kayo nakikilala kung kayo'y taga saan. Kung magkagay pa sisimulan ninyong sabihin, Rabay, kami nagsikain at nagsiinom sa harap mo. Rabay, kasama kami sa mga uminom at kumain sa harap mo.
Nagturo kami sa mga lansangan. Sasabihin niya sa kanila, sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala kung kayo'y taga saan. Magsilayo kayo sa akin na kayong gumagawa ng kalikuan. Nananampalataya nga tayo, pero iba naman yung ating takbo ng buhay. Mas gusto natin ang sanlibutan. Ano po? Araw ng pagsamba, sometimes andudun ka sa sambahan, sometimes wala. Nasaan ka? Nasa sanlibutan. Piyesta ng Ama, sometimes nasa sambahan, sometimes wala. Nasaan ka? Sa sanlibutan. Bakit? Dahil hindi pa tayo nahiwalay sa sanlibutan. Yun yung malawak na daan. Ano po? Kilala mo ang rabbi? Yes. Alam mo yung kanyang mga salita? Yes. Alam mo yung araw ng pagsamba? Yes. Alam mo yung mga piyesta? Yes. Alam mo yung kanyang mga dapat gawin sa pagtulong at pagbibigay ng mga ikapu? Yes. Pero hindi pa naputol ang iyong, anong tawag na doon, darling? Pusod. Hindi mo pa pinutol ang iyong pusod sa sanlibutan. Dahil mas maraming yung panahon na ginugugol mo sa sanlibutan. Darating ang araw, sabi niya, kakatok ka sa pintuan ng rabbi. Pero anong sabi ng rabbi? Hindi ko kayo nakikilala. Verse 28, diyan na nga ang pagtangis at ang pagngangalit ng mga ngipin kung makikita ninyo si Abraham at si Isaac at si Jacob at ang lahat ng mga propeta sa kaharian ng Ama at kayo'y palabasin. Pag sinabing palabasin, anong ibig sabihin ng mga kapatid ko? Hindi kayo kasama sa maliligtas. Padre Yacorbin. Padre Yacorbin. Alam po ninyo, wala tayong excuse. Isasama ko sarili ko. Wala tayong excuse. Dahil pinangaral sa atin. Aklat ng mga Awit, chapter 14. Wala tayong may excuse, mga kapatid ko. Ano po? Wala tayong may excuse. Aklat ng mga Awit, chapter 14. Nauulitin ko. Pag ito'y naririnig natin at meron tayong mga gawang ganito, mga kapatid ko, hindi pa huli ang lahat. Lagi niyong tatandaan palagi, maawain ang Ama. Sasabihin niya sa iyo ang gagawin niya bago niya gawin para wala kang excuse. Kaya sa araw ng paghuhukom, wala tayong excuse. Wala tayong reason para mag-reason out. Bakit? Ibinulat-lat na sa atin ang kanyang mga kondisyon sa araw ng paghuhukom. Chapter 14, verse 1. Ang mangmang, pag sinabing mangmang, hindi nakakaunawa sa salita ng Ama. No, ang mangmang ay hindi yung marunong magbasa. Ang mangmang ay hindi yung hindi nakapag-aral. Ang mangmang ay nagbabasa ng Biblia pero walang pangunawa. Iyon ang mangmang. Ang mangmang ay nagsabi sa kanyang puso, walang Elohim. Sila'y nangapapahamak. Sila'y nagsisigawan ng kasuklam-suklam na mga gawa. Walang gumagawa ng mabuti. Tinutunghayan niya mangyari ang mga anak ng mga tao mula sa langit upang tignan kung may sino mang nakakaunawa na hinahanap ang Elohim. Hindi ba ito yung panahon natin? Na mas marami sa ating panahon ang nagsisitakbuhan sa paggawa, sa gawa ng sanlibutan at mabibilang na lang sa daliri ang naghahanap sa Elohim. Tayo nga mismo na nananampalataya. Meron pa rin sa atin ang tumatakbo sa sanlibutan. Marami pa rin sa atin ang nangangawala sa pananampalataya. Marami ang nawawala sa pananampalataya. Ano po? At ito hindi natin na ikakaila. Padre Yacorbin, masama tayo sa statistika na tumiwalag sa pananampalataya o nahiwalay sa pananampalataya dahil sa gawa ng sanlibutan. Wala tayong relasyon sa Ama. Hindi natin binild up yung ating relasyon sa Ama. Huwag naman sana. Kaya ang laging kahilingan ng Ama sa atin, mag-aral, matuto, gumanap, pumunta sa ating mga kapilya, tignan ang maitutulong natin sa mga kapatiran,
I-cultivate natin ang ating pananampalataya. Iyon ang sinasabi ng Rabay. Huwag nating pabayaan ang ating, hindi natapos ang ating pananampalataya nung tayo bautismuhan and that be it. Abay mga kapatid ko, hindi na tayo umasenso. May binigay na gawain ng Ama sa atin pero tinatalikuran natin. Bakit? Dahil mayroon pa tayong nakalimutan sa sanlibutan. Mayroon pa tayong obligasyon sa sanlibutan. Iniisip natin ang obligasyon sa ating mga anak, sa ating mga mahal sa buhay. Kailan mo ginawa ang para kay Amang Yahweh? Maalala natin ang kwento ng ating Rabay. Ano yung pamagat ng kanyang kwento? What have you done to me lately? Anong ginawa daw natin sa Ama lately? Yung ating paghahanap buhay, para ba kay Amang Yahweh o para sa ating mga mahal sa buhay? What have we done lately? Ano po? Tandaan natin ang kwento. At the end of the day, tayo ang itatanong ng Ama, anak ko, anong ginawa mo? Makikita mo sa iyong listahan kung ano yung mga ginawa. At mamimiss mo yung mga bagay. Makikita mo yung mga bagay na daplis. Makikita mo yung mga bagay na daplis mo. At iiyak ka. Iiyak tayo. Dahil na-miss natin yung bagay na pwede namang gawin. Pero mas may inuna tayo. Ano po? Mas may inuna tayo. Huwag naman sana. Ano po? Huwag naman sana. Sunod. Mapagpaimbabaw. Now, ano yung mapagpaimbabaw sa English? Hypocrites. Alam niyo po ano yung mapagpaimbabaw? Marunong sa salita, kulang sa gawa. Nagpapanggap na matuwid, pero hindi naman totoong matuwid. Nagpapanggap na banal, pero hindi naman banal. Marunong ba sa salita ng Ama? Yes. Kanino inahilin tulad ng Rabay yung mga salitang mapagpaimbabaw? Para ba sa mga tagalabas? Hindi po. Hindi niya sinabi sa mga para sa mga tagalabas. Po? Sabi niya dito sa aklat ng Mateo 24. Now, kanino ibinigay ang salitang mapagpaimbabaw? Mateo 24. May kwento ang Rabay dito sa isang lingkod na hindi gumanap ng kanyang tungkulin. Mateo 24. Mateo 24 ba? Yes, Mateo 24. Ilista po ninyo mga kapatid. Sabi ko nga sa inyo, maikling lapis ay mainam kaysa sa mahabang memorya. To whom it may concern. Pag concern ka rito kapatid, mag-isip ka mabuti. Ha? To whom it may concern. Mateo 24 ba? Yes, Mateo 24. Ito, Mateo 24. Verse 45. Sino nga ba ang aliping tapat at matalino na pinagkakatiwalaan ng kanyang amo sa kanyang sangbahayan upang sila bigyan ng pagkain sa kapanahunan? Now, sino daw yung kanyang mga alipin? Now, hindi ba tayo ay tinawag na alipin? Yes. Bakit? Binili tayo ng dugo ng Rabay. So, kapag sa panahon ng Rabay, binili ka ng isang tao, ikaw ay alipin ng taong bumili sa iyo. At tayo ay alipin ng Rabay. Bakit? Dahil tayo binili ng kanyang dugo at laman na namatay sa tulos. No po, tayo ay kanyang alipin. Kaya tinatawag natin siyang master o kaya amo. No po? Now, sino daw sa mga alipin yaon ang tapat? Meaning, sino sa atin na nananampalataya ang magiging tapat sa Rabay at the end of the day? Parehong alipin. Mapalad yaong alipin na kung dumating ang kanyang amo ay maratnan siyang gayon ang kanyang ginagawa, meaning ginagawa niya ang kagustuhan ng kanyang amo. Anong sabi ng Rabay kanina sa una? Tinatawag niyo akong amo, tinatawag niyo akong Rabay, which is totoo na ako ang inyong Rabay, ako ang inyong amo. Pero bakit hindi niyo ginagawa ang aking gustong ipagawa sa inyo? Sabi niya dito ng Rabay, mapalad yung taong yaon na alipin ng kanyang amo na gumaganap sa kanyang kalooban.
katotohanan sinasabi ko sa inyo, sabi ng rabbi, na sa kanya ipagkakatiwala ang lahat niyang pag-aari. Lahat daw ng pag-aari ng amo, ipagkakatiwala sa rabbi. Anong ibig sabihin nito? Lahat ng pag-aari ng rabbi sa kanyang kaharian sa langit na bababa dito sa lupa. Mga kapatid ko, ipapamahala daw sa atin. Hallelujah. Ipapamahala sa atin. Meron tayong karapatan doon sa kanyang kaharian balang araw. Yun ang kahintulad ng aliping gumagawa. Datapwat kung ang masamang aliping yaon ay masasabi sa kanyang puso, magtatagal ang aking amo. At magsisimulang bugbugin ang kanyang mga kapwa alipin, makikipagkainan at makikipag-inuman sa mga lasing. Ibig sabihin hindi niya ginaganap ang ipinapagawa sa kanya ng kanyang amo. Tinatawag niyang amo sa kanyang bibig, pinapapurihan niya ang kanyang amo. Mapagpaimbabaw. Pero sa gawa, malayo sa isang tunay at tapat na alipin. Ang sabi niya, darating ang amo ng aliping yaon sa araw na hindi niya hinihintay at oras na hindi niya nalalaman, at siya'y babaakin at isasama ang kanyang bahagi. Saan? Sa mga mapagpaimbabaw. Yung aliping yaon na hindi maliligtas, isasama siya saan kanino? Sa mga mapagpaimbabaw. Dito binigyan ng rabbi na ang mga mapagpaimbabaw ay hindi papasok sa kaharian ng mabalang araw. Bakit? Dahil kasi inahilintunad siya sa isang alipin na hindi gumaganap sa kalooban ng kanyang amo at isasama ang kanyang parte saan? Sa mga mapagpaimbabaw. The hypocrites. Doon na nga ang pagtangis at pagtangalit ng mga ngipin. Saan ang bahagi ng mga mapagpaimbabaw? Saan ang mga bahagi ng hypocrites? Saan ang bahagi ng mga matatamis sa mga dila pero walang mga gawa? Doon sa pagtangis at pagnangalit ng mga ngipin. At saan ito matatagpuan? Dagat-dagatang apoy na inihanda para sa dyablo at ang kanyang mga anghel. Now, alam niyo ang kwento na ang impyerno ay hindi ginawa para sa tao. Ang impyerno ay ginawa para kay Satanas at sa kanyang mga anghel. Doon ginawa. Yun ang dahilan kung bakit ginawa ang impyerno. Pero dahil sa kagustuhan ng tao na sumama sa gawa ng demonyo, kasama sila ayon sa salita ng pahayag na itatapon sa dagat-dagat ng apoy. Father, forbid, wag naman sana. So, sino yung mga mapagpaimbabaw? Ito ang sabi ng rabbi. Mateo 23. Tataas natin ang pagbasa. Para makilala natin kung kasama tayo sa masasabing mapagpaimbabaw. Wag naman sana. Father, forbid. Mateo 23, verse 13. 23:13. Datapwat sa aba ninyo mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw. Sino yung mga eskriba? Sila yung mga tagasulat ng kautusan. Sino yung mga pariseo? Sila yung mga marurunong sa mga salita ng Ama. So wala tayong pinag-ibano po. Tayo marunong din sa salita ng Ama. Pero wag naman sana tayong tawaging mapagpaimbabaw. Father, forbid. Wag naman sana. Nauulitin ko ulit. Ito'y aral ng Ama. Ano po? Warning comes before destruction. Aral din natin yan. Ano po? To whom it may concern. Kapatid ko, kung ito'y para sa iyo, tanggapin mo. Baguhin natin ang ating mga gawa. Mga mapagpaimbabaw, bakit? Sapagkat sinasarhan ninyo ang kaharian ng langit laban sa mga tao. Sapagkat kayo hindi na nagsisipaso at ang nagsisipasok man ay ayaw ninyong bayaang makapasok. Ouch! Ito daw yung mga nagmamayabang, nagmamarunong, ano po? At dahil sa kanilang sariling righteousness, at mga mapagpaimbabaw, nagsasalita ng tama, pero kulang sa gawa. At kasama nila yung kanilang mga lingkod na sumusunod sa kanila, dahil hindi na nga sila papasok sa kaharian ng Ama, nagsasama pa sila ng iba. Huwag naman sana. Saba ninyo, verse 14, mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat sinasakmal ninyo ang mga bahay ng mga babaeng bao at inyong dinadahilan ang mahabang mga panalangin, kaya't magsisinagap kayo ng lalong mabigat na parusa. Ito yung mga hindi marunong tumulong sa mga nangangailangan,
Hindi na nga tumutulong, lalo pang nagpapahirap. I pray wala sa akin. Wala pa naman akong nabalitaan, kaya sana huwag natin gawin. Ano po? Inaapi yung mga dukha. Huwag naman sana, dahil pag may nabalitaan ako, sigurado, makakarinig kayo ng tawag sa akin, pero wala pa akong nababalitaan. Ang nababalitaan ko ay mabubuting gawa at pinupuri ko ang ating Ama at ang ating Rabbi Yeshua HaMashiach. No, nang sinabi ko, pinupuri ko si Amang Yahweh, hindi ko kayo pinupuri sa inyong mga mabubuting gawa. Pinupuri ko si Amang Yahweh at pinapasalamatan ko siya dahil sa inyong mga mabubuting gawa. Ano po? Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseo, verse 15, sapagkat inyong nililibot ang dagat at ang lupa sa paghahanap ng isa ninyong makakakampi. At kung siya makagawa na, ay inyong ginagawa siyang magkaiba upang anak ng impyerno kaysa sa inyong mga sarili. Ouch! Naghahanap daw sila ng kanilang mga magiging lingkod at magpatuloy ng kanilang mga maling gawa. Father, yan forbid. Wala sa akin. Padre, forbid. Ano po? Hindi mahanap sa atin. Ano po? Mateo chapter 6. Ito pa yung karakteristik ng mapagpaimbabaw. Chapter 6 verse 1. Mag-ingat kayo na huwag magsigawan ng katwiran sa harap ng mga tao upang kanilang makita. Sa ibang paraay wala kayong ganti ng inyong Ama na nasa langit. Anong ibig sabihin ito? Kapag tayo daw ay tumulong, ipinangangalandakan natin ang ating mga gawa. Father, forbid. Huwag naman sana. Ito po. Kung tayo po ay tutulong, itulong natin at sabihin natin na ito'y galing kaya mangyari. Hayaan po natin ang Ama magbigay sa akin ng pagpapalang kapalit. Huwag nating ibandila sa lahat ng mga nakakaunawa at nakakarinig at nakakaalam na tayo ang nagbigay ng tulong. Father, forbid. Huwag naman sana. Kaya nga pag ikaw ay naglilimos, ay huwag kang tutugtog ng pakakat sa harap mo na gaya ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw sa mga sinagoga, sa mga daan upang sila'y mangagkapuri sa mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang ganti. Gusto niyo mga mapagpaimbabaw? Ang hinihingi nila ay ang kanilang papuri mula sa tao. Malaman ng buong lugar na ikaw yung nagbigay ng ganito, ikaw ang nagbigay ng ganon, ikaw ang nagpagawa ng ganito, ikaw ang nagpagawa ng ganoon. Ang sabi ng ating rabbi, sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Natutuwa ba tayo pag naririnig natin ang ating mga pangalan na binabanggit sa mga lansangan at sa mga daan kung gaano tayo kabuti? Na malalaman ng buong nasa palibot natin na tayo ang nagbigay ng ganito, tayong gumawa ng ganoon. Ang sabi ng rabbi, gusto natin yung pagkakapuri ng mga tao. At ang sabi ng rabbi, tinanggap na natin ng ating ganti. Father, forbid. Dahil kung ako tatanungin ninyo, abay, hihintayin ko ang ganti ng Ama. Hihintayin ko ang ganti ng Ama. At hindi yung ganti ng tao. Ano po? Dahil tayo daw ay ibibilang na mapagpaimbabaw kapag ginawa natin ang mga bagay na ito. Marcos chapter 7. Kaya sabi ko nga sa inyo, to whom it may concern. Marcos 7. Kaya siguro sa susunod nating pagsasalita, tanggalin natin yung me, I. Ano po? At ibigay natin ang kapurihan kay Amang Yahweh. Ano po? Tandaan nyo, hindi tayo nagpagawa, hindi tayo nagbigay. Pera ni Amang Yahweh, kalakasan ni Amang Yahweh, hindi niya sa atin, kaya nagawa natin. Wala tayong, no? Matuwa na tayo, nakasama tayo doon sa parte na tayo ay ginamit ng Ama para maganap ang isang bagay. Marcos chapter 7 verse 6. Marcos chapter 7 verse 6.
At sinabi sa kanila ng rabbi, mabuti ang pagkakahula sa inyo ni Isaya. O Yesayahu. Mabuting pagkakahula sa inyo ni Isaya, sabi ng ating rabbi. Bakit? Tungkol sa inyong mga mapagpaimbabaw, hypocrites, mapagpaimbabaw, ang parte niya yung dagat-dagatang apoy. Mabuti, tama, sabi ng ating rabbi, ang pagkakahula ni Isaya. Bakit? Tungkol sa inyong mga pagpaimbabaw, bakit ang bayang ito'y ginagalang ako ng kanyang mga labi, datapot ang kanyang puso ay malayo sa akin. Marunong tayong magbigyan ng kapurihan pasasalamat kay Amang Yahweh. Binabanggit natin ang pangalan ni Amang Yahweh. Nagpapasalamat tayo sa ating rabbi, pero sa ating mga gawa, sa ating sarili yung binibigay. Father, forbid, wag naman sana. Ano po? Father, forbid, wag naman sana. Kaya nga sabi ko, kung ito'y ginagawa natin, we pray na palitan natin ang ating mga pananalita at gawa. Ano po? Hayaan natin ang lahat ng kapurihan na ibigay kay Amang Yahweh. Ang lahat ng pasasalamat ay galing kay Amang Yahweh. Tanggalin natin yung ating sarili. Ano po? Sumunod na kwento. Ang mga mapagtungayaw. Na alam natin ang kwento. Yung mga mapagtungayaw ay sa dagat-dagatang apoy. Pero tingnan natin yung kwento kung sino nga ba yung mga mapagtungayaw. Ano yung mapagtungayaw in English? Ano bang pagtungayaw, darling, ng English? Ha? Mapagtungayaw ba ang Tagalog nito? Yan natin. Hindi ko alam kung mapagtungayaw. Pero hindi yata mapagtungayaw ito eh. The blasphemers. Ano yung Tagalog ng blasphemers? Kailangan ko si Nana Embed dito na mag-translate ng Tagalog. Ano bang, basahin natin. Mateo chapter 12. Mateo chapter 12. Yeah, Mateo chapter 12. 12 verse 32. 12:32, Mateo 12:32. Ang sino mang pagtungayaw, ayan. Ang sino mang magsalita ng isang salitang laban sa anak ng tao ay papatawad sa kanya. Tatapot ang sino mang magsalita laban sa banal na espiritu ay hindi ipapatawad sa kanya kahit sa sanlibutan ito o maging sa darating. Mateo 12:32. Mag-ingat po tayo sa ating pananalita. Baka tayo po'y nakapagtutungayaw na hindi natin napapansin. Kapag tayo'y napupunta sa ating mga sambahan at nagsasalita yung mga pastor po doon, huwag kayong magtatalamitim. Ang Tagalog sa magtatalamitim. Huwag kayong bubulong-bulong na kinukontra ninyo yung mga nagsasalita. O kaya nagsasalita kayo ng masama doon sa nagsasalita. Baka hindi nyo alam ang banal na espiritu ang nagsasalita doon sa tao. Father, forbid. Ano po? Ito ay nangyayari kapag tayo ay may self-righteousness. Pag feeling natin mas marunong tayo. Huwag naman sana. Ano po? Sabi ng asawa, anyamat kibagbaga na data. Lalo na kapag hindi mo nagugustuhan yung mga sinasalita ng nasa harapan na nagpapaliwanag at naapakan ng iyong pride, abay baka lumalabas pa yung mga bibig ninyo. Father, forbid. Alam nyo, may bang kasulad na sinasabi kapag ikaw ay nasa loob ng bahay ng Ama, mag-ingat ka sa pagsasalita. Ano po? Pag ikaw daw ay nasa bahay, mag-ingat ka sa pagsasalita. Kaunti lang daw ang yung mga sasalitain. Ano po? Maalala ko yung may binigay sa akin na kwento na mayroong kapatiran na kapag may nangangaral talagang daldal ng daldal, kontra ng kontra. Pero hindi ko alam kung yun ang kapalit. Pero Father, forbid, wag naman sana. Ano po?
Pahayag chapter 13 verse 6. Pahayag 13 verse 6, sabi niya, at binukan niya ang kanyang bibig sa mga kapusungan laban sa Ama upang pusungin ang kanyang pangalan, ang kanyang tabernakulo, gayon din naman ang kanyang ang nananahan sa langit. Huwag niyong babanggitin ang pangalan ni Amang Yahweh sa walang kabuluhan. Yan ay kasama sa kautusan. Huwag niyong babanggitin doon. Huwag niyong anong tawag dito? Huwag niyong idadamay ang pangalan ni Amang Yahweh, mga kapatid ko, sa walang kabuluhan. Father, forbid. Ano po? Father, alam natin, may kapangyarihan ang pangalan ni Amang Yahweh. May karangalan. Anong sabi ni Amang Yahweh? Nang ginawa niyang lahat ng mga himala sa bayang Israel, pinili ko kayo dahil hindi ibig sabihin, kayo'y pinili kong bayan hindi dahil kayo ay malaking bayan. Pinili ko kayo dahil sa aking pangalan. For my name's sake. Yun ang sinabi ng Ama. Dahil ayaw ng Ama na natutungayaw ang kanyang pangalan, na nababahiran ng maling pangunawa ang kanyang pangalan. Kaya nga sabi nga sa ibang talata, nilalait ng mga hintil ang aking pangalan dahil sa inyo. Father, forbid, wag naman sana. Ang sabi ng Rabbi, hindi patatawarin sa buhay na ito at sa buhay na susunod pa. In this life and his afterlife, ang sino mang tumungayaw sa banal na Espiritu. Sabi nga ng ating Rabbi, pwede kayo magkasala, pwede mong tungayawin ang aking pangalan, sabi ng Rabbi, pero huwag ang banal na Espiritu. Ano po? Kaya tayo po'y magdahan-dahan sa pananalita. Huwag naman sana. Ano po? Sumunod na kwento. Yung nakakaalam ng kasalanan, pero patuloy sa paggawa ng kasalanan. Alam niya ang kautusan. Nabautismuhan sa pangalan ng Ama at sa pangalan ng Anak. Alam niya kung ano yung masama. Pero ang punto, ang ginagawa niya ay masama. At patuloy niyang ginagawa. Dito sa Efeso chapter 6, tandaan ninyo, ito ay nananampalataya. Ano po? Ito ay hindi sa mga nasa labas, ito ay nasa loob. Efeso chapter 6, ito ang sabi sa Efeso. Chapter 6 ba ng Efeso? Not Efeso, Hebrew. Mali ang aking Hebrew chapter 6. Ayan, hindi Efeso chapter 6. Hebrew chapter 6. Eto. Alam ang kautusan, pero mas gustong gumawa ng kasalanan. At patuloy niyang ginagawa. Nauulitin ko ulit. Ang mga binabanggit ng Rabbi dito ay hindi absolute, maliban doon sa blasphemers. Dahil hindi natin mababago yun. Pero lahat ng mga gawa natin ay pwedeng baguhin. Buhay pa tayo. Pwede pa nating baguhin. Ang tanong, makukundik kaya tayo pag ginagawa natin ito? To whom it may concern. Ito ba'y para sa atin? Probably yes. Makikinig ba tayo? Kayo lang po makakasagot. Ano po? Bawat isa ay sasagutin niya ang kanyang sarili sa araw ng paghuhukom. Hindi ko kayo sasagutin. Father, forbid. Ano po? Ang ating gawain na binigyan ng Ama, mangaral. At kasama ko ang aking sarili sa pangangaral na sana maibuhay ko ang aral na ating ipinapangaral. Dahil sabi ni Saulo, kami nangangaral pero ang kinakatakot namin na baka sa pangangaral namin makalimutan namin ang aming mga sarili at kami yung kasamang maitakwil. Huwag naman sana. Father, forbid. Ano po? Hebrews 6 verse 4. Ito. Sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasab ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng banal na espiritu, everything ay naranasan mo. Nagpapasalamat ka pa nga noong mga panahon na ikaw ay pinagpapala. Ano po? Pero dumating ang punto
unti-unti, nabuyo ka sa paggawa sa sanlibutan. Natikman mo na pwede ka palang bumalik sa paggawa ng iyong mga dating gawa. At napansin mo na parang walang kapalit yung mga ginagawa mo mga kasamaan. Yung bang parang hindi ka pinaparusahan. Kaya nagtuloy-tuloy yung iyong paggawa. Pero kung ito'y ginagawa mo kapatid, this is a warning. Ano sabi nga? Warning comes before destruction. Tama? Sa mga naminsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng banal na espiritu, nakalasap ng mabubuting salita ng Ama at ng kapangyarihan ng panahong darating. Alam mo yung kwento. Alam mo ang pagkamatay ng Rabay. Alam mo yung kanyang ipinangako na buhay na walang hanggan. Alam mo ang kautusan ng Ama. Alam mo ang kautusan ng Rabay. Pero ito'y tinalikdan mo at patuloy mong ginagawa. At saka nahiwalay sa Ama, ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Ito na yung tinasabing reprobate mind. Dahil bibigyan ka na ng Ama ng malalim na pagkahibang upang hindi mo na makilala ang daan pabalik sa Ama. Father, ya forbid. Huwag naman sana. Po. Meron tayong kapatid na elder natin na talagang nagpatutuo sa kanyang kahibangan nung una. But Father Ya, give him the opportunity to come back and redeem his time. Opo. Huwag tayong pumunta doon mga kapatid ko. Warning comes before destruction. Opo. Alam natin ang Ama, kilala natin ang kanyang kautusan, huwag po natin talikuran. Kung natalikuran man natin minsan at ginagawa pa natin, pero narinig natin ng aral, ang Rabay ay tumatawag, it's about time. Sasabihin, anak ko, panahon na para baguhin mo yung mga gawa. Nung sabi ng ating Rabay sa kanyang salita sa Isaiah, puntahan natin ang sinasabi ng Rabay sa kanyang Isaiah. Nung sabi niya, sapagkat hindi na maaaring baguhin pa silang muli sa pagsisisi, bakit hindi na nila masusundan ang magsisi? They will have a reprobate mind. Bakit? Sasabihin nila na silang tama at wala silang mali. Papasok na sa kanila yung self-righteousness. Papasok na sa kanilang self-righteousness. Yamang kanilang ipinapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Ama at inilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan. Ipinapako mo daw uli ang Rabay. At ang Rabay ay namatay na minsan. At hindi na siya mamamatay pang muli para ikaw ay auhin sa iyong pagkakasala. Father, ya forbid, hindi na niya gagawin. He died once and that is more than enough. Ano po? Pero pag ginagawa daw natin ito, ay pinapako natin muli ang Rabay. And we will never come back. Makikita niyo sa mga daliri, yung mga nangawala sa pananampalataya, may nakabalik ba sila? Wala akong maalala na nakabalik na kilala ko. May maalala ka ba, darling, na tumalikod sa pananampalataya na nakabalik? Wala pa akong maalala. Yung talagang totaling tumalikod. Iba yung lamig sa totaling tumalikod. Yung totaling tumalikod talagang hindi na siya nakabalik. Wala pa akong kilala na totaling nakabalik. Father, ya forbid, wag naman sana. Ano po? Sabi niya dito sa Isaiah chapter 1 verse 18, sabi niya, magsiparito kayo ngayon, now, sabi ng ating Ama, at tayo'y magkatwiranan. Bagamat ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang niebe. Bagaman maging mapulang gaya ng matinggad na pula, ay magiging parang balahibo ng bagong paligong tupa. Kung kayo'y magkusa, sabi ng Ama, at mangagkasunurin, kayo'y magsisikain ng buti ng aking lupain. Ngunit, kung kayo'y magsitanggi this time, now, this year last, baka sinasabi ng Rabay, Father, ya forbid. Baka ito na yung, sabi nga natin, hindi pinangako ang bukas.
Alam niyo, sabi ko kanina, namimili ako ng kakantahin ko. Kakantahin ko para kay Uncle DJ. Sabi ko sa sarili ko, in Yahweh's Kingdom. Hindi ipinangako ang bukas kahit kanino. This time, sabi ng rabbi, sabi ng ama, kung kayo'y magsitanggi at ayaw makinig at maghimagsik, anong sasabihin ng ama? Kayo'y lilipulin sapagkat sinalita ng bibig ni Amang Yahweh. Lilipulin ko kayo, sabi ni Amang Yahweh. This life and the life next. Pag nilipon na tayo sa mundong ito na makasalanan, that will be it. Sa araw ng paghuhukom, itatakom tayo sa dagat-dagatang apoy. Yun bang gusto natin sa buhay na ito, Father Jacob? To whom it may concern. Ito ba'y para sa atin? Yes. Babaguhin ba natin ang ating sarili? Sana, yes. Sa tulong ng Ama, mababago natin ang ating sarili. Pero kung wala tayo dito, hallelujah, hindi tayo kasama. That's why ang pamagat ng rabbi, to whom it may concern. Yung huling katangian ng tao na hindi maliligtas, hindi nananampalataya. May pananampalataya pero hindi nananampalataya. Pwede ba yun? Maaaring kasama ito sa mga hindi nananampalataya. Yung ayaw manampalataya. Nakakasabahan pero ayaw maniwala. Tinuturuan pero ayaw matuto. Kaya, Padre Jacob, huwag naman sanang masama yung mga mahal natin sa buhay na pinapangaralan natin pero ayaw matuto. Pangalawang Korinto, chapter 4. Verse 4. Ito yung mga napapangaralan at ito yung mga nananampalataya na hindi nakakaunawa. Nabautismuhan maaari pero hanggang ngayon hindi pa rin nakakaunawa. Bakit? Ang puso ay wala sa Ama. Nasaan? Ito ang sagot ng Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Taga-Korinto chapter 2 verse 4. Pangalawang Korinto chapter 4 verse 4. Na binulag ng, sabi dito, Diyos ng sanlibutan ito, ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya. Sino daw ang ama ng sanlibutan ito? Sino ang kinikilalang Diyos ng sanlibutan ito? Sino ang kinikilalang amo ng sanlibutan ito? Kapag ang iyong amo, ang iyong sinasamba ay ang sanlibutan ito. Sabi niya, ang iyong pag-iisip ay dinimlan upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng mabuting balita ng kaluwalhatian ng Ama na siyang larawan ng ating Elohim. Kahit na anong gawin daw ng nangangaral, kapatid ko, hindi mo mauunawaan. Bakit? Ang puso mo nasa sanlibutan. Ang puso mo nasa gawa ng diablo. Sapagkat hindi namin ipinapangaral ang aming sarili, kundi ang ating Rabbi, Messiah, na manunubos at kami ay gaya ng inyong mga alipin dahil sa ating Rabbi. Yamang ang amang nagsasabi, magniningning ang ilaw sa kadiliman na siyang nagniningning sa aming mga puso upang magbigay ng liwanag sa pagkakilala sa kaluwalhatian ng Ama sa mukha ng ating Rabbi Yeshua Messiah. Pero lahat ng pagpapaliwanag na ito, kapatid ko, ay hindi mo mauunawaan. Bakit? Dahil ang puso mo ay wala kay Amang Yahweh. Nasa sanlibutan. Now, ano ang gagawin mo, kapatid ko, pag ganito ang nangyayari sa iyo? Nakikinig ka pero walang pumapasok sa puso mo. Kapatid ko, isa lang makakatulong sa iyo. Pagkatapos ng araw na ito, pumasok ka sa iyong kwarto, iiyak mo sa Ama na buksan ang puso mo. Iiyak mo sa Ama na buksan ang ating mga... Isasama ko ang sarili natin. Na buksan ang ating kapusuan para maunawaan natin ang kwento
ng aral ng rabbi. Dahil kapag maunawaan natin, then makukonvict tayo. Then, baka sakali, baguhin natin ang ating sarili. Pero kapag hindi natin naunawaan ang kwento at tayo may mga pusong bato, may kapatid ko, binulag na ng dyablo ang ating mga puso, kaya wala na tayong maunawaan. Ano po? Parang yung sinasabi ng rabbi, kilala ng mga dyablo ang rabbi, nanginginig na sila sa takot. Nanginginig sila sa takot. Marinig lang nila ang pangalan ni Amang Yahweh, pangalan ng ating rabbi, nanginginig sila sa takot. Takot sila sa rabbi. Basahin niyo ang buong kwento ng bagong tipan. Takot yung mga dyablo, yung mga masasamang espiritu, takot sa ating rabbi, nanginginig sila sa takot. Sabi nga ng Apostol Pedro, kilala mo ba ang Ama? Mabuti. Sabi ng ating, si Pedro ba o Santiago? I believe Santiago. Kilala mo ba ang Ama? Sabi niya, yes, mabuti. Pero alalahanin mo, kilala din siya ng dyablo. Nanginginig pa nga ang dyablo. Pero ang puso nila, sarado. Bakit hindi sila pwedeng gumawa ng mabuti? Bakit sinaraduhan sila ng dyablo? Ganon din ang iba sa atin. Padre, forbid, huwag naman sana. Kaya makakatulong lang sa atin, pag ganito yung ating nararamdaman, pumasok tayo sa ating mga kwarto. Manalangin tayo. Sabi nga sa ang ating rabbi kanina ay ng ating Amang Yahweh sa Isaiah, lumapit kayo ngayon, sabi at tayo magkatwirangan. Magmantuman kayo ng ating Ama. Ikaw at siya. Idulog mo lahat ng mga gusto mong sabihin. Iiyak mo kung pwede mong iiyak. Baka sakaling maawa ang Ama. Ano po? Walang makakatulong sa kapatid ko maliban na ikaw mismo ang humingi ng tulong sa Ama. Ano po? Efeso chapter 4 verse 18. Kahit na anong gawin natin, talagang walang papasok na pangunawa. Bakit? Pinatigas na sila ng dyablo ng sanlibutan. Padre, forbid, wag naman sana. Chapter 4 verse 18 ng Efeso. Na sa kadiliman ng kanilang pag-iisip ay nangahiwalay ang buhay sa Ama dahil sa kahangalang nasa kanila, dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso. Na sila sa di pagkaramdam ng kahihiyan ay napahikayat sa kalibugan upang kalakalin ng lahat ng karumihan ng buong kasakiman. Kapatid ko, Father, forbid. Huwag naman sana. Ngunit kayo hindi natuto ng ganito sa ating rabbi. Hindi kayo natuto ng ganito. Opo. Salamat sa ating rabbi. Hindi siya nagkulang ng magbigay ng aral sa atin. Na wala kayong excuse, mga kapatid ko. To whom it may concern. Alam nyo lang ibinigay ng rabbi na pamagat yan. Kanina lang ito ibinigay na pamagat. To whom it may concern. Ako tungayong aking balahibo. To whom it may concern. Ha? Kung ito'y para sa inyo, para sa inyo. Ano po? Ha? Gawin yung personal. It is for me. It is for me. John 3:16. Now, kilala nyo, alam nyo ang John 3:16? Ano po? John 3:16. Gaano man ang ating gustong ipangaral ito sa ating mga mahal sa buhay, pero hindi nila mauunawaan ang John 3:16. Gaano man natin ipaliwanag, pero kung sila nabigla ng kaisipan, hindi nila mauunawaan ang John 3:16. Kaya napakapalad natin na nauunawaan natin ang John 3:16. Pero tanong, mauunawaan nga ba talaga natin ang John 3:16? Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ni Amang Yahweh sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Now, naunawaan ba natin ang John 3:16? Alam ba natin ang salitang sumampalataya? Ito ba yung kwento na kilala natin ang ating rabbi, kilala natin kung sino siya, kilala natin ang kanyang pangalan, kilala natin kung paano siya namatay? Is that it? At mananampalataya na tayo, manalig lang tayo na siya magliligtas sa atin. Is that it? Doon po ba natatapos ang John 3:16?
Anong sabi ng rabbi kanina nung gusto natin magkaroon ng relasyon? Tinatawag niyo akong amo, yes. Tinatawag niyo akong rabbi, yes. Pero bakit hindi niyo ginagawa ang aking ipinapagawa sa inyo? Yun ang may relasyon. Yun ang may pananampalataya. Ano po? Ang sino mang sumampalataya, sabi niya, ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng... Now, sumampalataya is a single word. Pero ang tanong, gaano ba natin kaunawa ang salitang sumampalataya? Anong sabi ng rabbi? Ang aking tatawaging mga kapatid, ang aking tatawaging kapatid na babae, ang aking kapatid na lalaki, at ang aking ina, ay sino? Ang mga gumagawa sa kalooban ng aking amang nasa langit. Iyon ang sumasampalataya. Iyon ang sumasampalataya. Hindi natatapos na kilala natin ang ating rabbi. Hindi natatapos na kilala natin siya na siya namatay sa tulos. Hindi natatapos na siya, ang kanyang pangalan is Yeshua sa kanyang tunay na pangalan sa Hebrew. Hindi po natatapos doon ang pananampalataya. Nabanggitin lang natin ang kanyang pangalan, okay na, maliligtas na. Hindi po ganun. Ang John 3:16. 17, sapagkat hindi sinugo ng Ama ang anak sa sanlibutan upang hatulan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Ipangaral natin ito. Pero may maniniwala kaya? Anong sabi sa Isaiah 53? Who believe? Sinong maniniwala sa aming ibinabalita na may kaligtasan sa lupa? Sinong maniniwala? Matagal na tayo nangangasaba sa ating mga mahal sa buhay. May nananampalataya ba? Sinong maniniwala? 18. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Ama. Nung sabi niya, darating ang araw, which is the end of it, ang sino mang hindi sumasampalataya na may ipinadalang tagapagligtas dito sa lupa, at hindi sila mananampalataya at the end of the day, hanggang sa pagpikit ng kanilang mga mata. Nung sabi ng ating rabbi sa verse 19, ito ang kahatulan sa mga hindi sumasampalataya. Yung hindi sumasampalataya, yung nakakilala sa rabbi, pero hindi gumagawa, ay hindi nananampalataya. Ang sumasampalataya ay yung gumagawa sa kalooban ng kanyang amang nasa langit. Yun ang sumasampalataya. So, ang sumasampalataya ay nananampalataya na ang ating rabbi Yeshua ay namatay sa tulos, ipinadala ng Ama, na may kautusan na sundin ang kanyang mga utos, gawin ang kanyang mga pinapagawa, at tumulad tayo na kanyang kapatid ng ating Ama, na si Amang Yahweh ang nagbigay ng mga utos na ating gagawin dito sa lupa para sa ikaluluwalhati ng kanilang napakadakilang pangalan. Then, doon mo masasabi na tayo may pananampalataya. Pero kapag wala tayong pananampalataya, verse 19, ito ang kahatulan, na naparito ang ilaw sa sanglibutan at ibinigay pa ng mga tao, o mas ninais pa ng mga tao ang gumawa sa kadiliman sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Ayaw nilang tumalikod sa gawa ng sanlibutan. Kaya ang ending, verse 36, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Hallelujah. Kung tayo ay sumasampalataya, nananampalataya na si Rabbi Yeshua ay bugtong na anak ng Ama na namatay sa tulos, ng ating kaligtasan ay sa kanyang kamatayan, sa ating pananampalataya. Gawin natin ang mga gawa na pinapagawa sa atin. Gawin natin ang pinagawa ng ating Rabbi na pinagawa ng Ama sa kanya, na ipinagawa sa atin, para tatawagin tayong mga anak na lalaki at mga anak na babae. At gawin natin ito hanggang kailan? Until end. Dahil nasa sulat, ang manatiling tapat sa pananampalataya hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kaya sabi niya sa 36, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Dito pa lang sa lupa, sigurado na daw tayo na meron tayong buhay na walang hanggan kung hindi tayo magbabago sa pananampalataya. Ngunit, sabi niya, ang hindi tumatalima sa anak, meaning hindi nananampalataya sa gawa,
nananampalataya lang sa salita, mapagpaimbabaw. Ang hindi sumasampalataya sa anak, ang sabi niya, ay hindi makakakita ng buhay in the life after. At ano ang para sa kanila? Kundi ang puot ng Ama. At ano yung puot ng Ama? Dagat-dagat ang apoy ang sumasa kanya. Hallelujah. Mga kapatid ko, ito po ang aral ng rabay. Hindi ko kayo tinatakot. Ano po? Dahil hindi ko ito aral. Hindi nananakot ang rabay. Siya'y nagmamahal sa atin. Kaya nagbigay siya ng aral. At ang kanyang pamagat na ibinigay, to whom it may concern. Kung ito daw po ay para sa iyo, gawin mo kapatid ang hinihingi ng kasulatan. Gawin mo ang pinag-uutos. Kung gusto natin ng buhay na walang hanggan, sundin natin ang pinapagawa ng rabay. Mga kapatid ko, ito po ang aral ng rabay sa atin. Nawa ay meron tayong natutunan. At sana, po, tulungan tayo ng rabay. Tulungan tayo ng Ama na huwag nating gawin yung mga narinig nating kwento na mga katangian para hindi maligtas. Kung ito man ay ginagawa natin, sana tulungan tayo ng rabay na talikuran ng mga gawang ito at baguhin natin ang ating mga salita, baguhin natin ang ating mga gawa, baguhin natin ang ating buhay upang bago man lang natin ipikit ang ating mga mata, masabi natin sa ating sarili, ipinaglaban natin ang ating pananampalataya, natapos natin ang ating takbuhin. Ano po? Iningatan natin ang salita ng Ama na ibinigay sa atin. Purihin po ang ating Amang Yahweh, purihin ang ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Salamat po sa inyong lahat mga kapatid. At magandang gabi po. Hallelujah.